itatrato natin yung mga tanong na ito na at ang mga sagot ko na palitan ng kuro-kuro at opinion. In other words, I'm going to give you a piece of my mind as an answer, but it doesn't have to have the cloak of dogma. O, hindi nyo naman kailangan itrato ito na lang ang tamang sagot, kaisa-isang sagot. In other words, kung magbibigay ako sa inyo ng sagot, parang dinadagdagan ko lang ang pwede nyong pagpilian sa mga pinagpipilian yung sagot o solusyon sa inyong mga tinatanong o pinoproblema. At kung ang tanong ay doctrinal o may kinalaman sa local church, ibibigay ko ang opinion ko dahil tinatanong ako, pero kung may conflict yan sa inyong local church o local pastor, doon kayo sumunod dahil yun ang church nyo. So magdadagdag lang tayo ng option sa inyong pwedeng pagpili ang isipin. Kasalanan po ba ang mangutang? Naku, kasalanan to, di ang dami ng nagkakasala. Ngayon, kasalanan ng mangutang na hindi magbayad. Ang nangungutang, dapat may pambayad. Kung wala kayong pambayad, hingin nyo na lang. At least kung hiningin nyo, hindi siya umaasa ng bayad. Kesa mangungutang ka, mangangako ka, hindi ka makakabayad, kaya nagkakasira-sira. Tatandaan nyo mga kapatid, pag mangungutang kayo, sasabihin nyo kung kailan nyo babayaran. Hindi yung siya na ngayon na nagpautang, tinulungan kayo ng panahon na kagipitan, nakikiramdam pa siya, nakalimutan na yata. Hindi mo lang binabanggit, daan dito, hindi mo lang sabihin, pasensya ka muna, hindi ako nakakabayad. Iintayin pang singilin at alam nyo, may mga nagagalit pa pag siningil. Ganito ang maganda na suggestion ko. Pag may mangungutang, sabihin mo, isulat mo sa kaprasong papel kung magkano gusto mo utangin, kailan mo babayaran. Ngayon, pag itinatatuan niya, eto, gusto mo ilagay ko sa Facebook. Kasi yung iba ang galing mangutang pero nagkaka-amnesia. Nalilimutan nila talaga pagkabayaran na. At pag may pambayad, nanghihinayang magbayad, ang gusto hawak niya yung pera niya. Pag may nagpautang sa inyo, itinawid kayo sa isang panahon na mahirap at nakatawid kayo dahil sa utang, huwag niyong parusahan yung tumulong sa inyo. Ang totoo nun, dapat siyang gantimpalaan. Hindi yung siya pa ang nakikiramdam kung kailan kayo magbabayad. Tapos mo, eto yung utang kong 1,000. O ayan, bilangin mo, 1,000 yan. 15 years ago mo na inutang, 15,000 pa rin yung bayad. Kung 1,000, kung inilagay ko yan sa bangko, nagkaroon mo lang yan ng konting interest. So dapat pag nagbayad ka, eto yung inutang ko sa'yo, at eto isang basket na pinya, ha? Kainin mo naman. May pakonsuelo ka. Kasi tinulungan ka eh. So, kung masama mo mangutang, kung hindi ka magbabayad. Pero may masama na rin kung habit niyo yung utang. Buwan-buwan, ganitong kita nyo, constant yun, magkakamuka. Laging pagka isang linggo na bago sumweldo, kulang na naman, mangungutang ka na naman. Ba't di mo nalang iurong yung expenses mo ng 1 week na ganun para hindi ka na lang mangutang pa? Tsaka pag palautang ka, nabablock ka sa Facebook. Na-unfriend. Yan ang iwasan natin. Live within your means. Pag kami humihingi sa ng pambili ng cellphone ng pamangkin mo, anak mo, whatever, hindi mo pa sweldo, wala pa ipapadala, huwag mo ipangutang sa mo, hindi pa sweldo. Maghintay tayo kung kailan darating yung pera. Huwag nyo ipangutang ang mga birthday, ang mga party. Ngayon, may naghihingalo, kailangan ng oxygen, pwedeng ipangutang yan. May operahan, pwedeng ipangutang. Pero yung mga maluluhong mga gawain, may mga gastusan, kung wala kayong pera sa taon na ito, pwes huwag mag-party. Next year na lang uli, marami pang darating. Hindi dapat ipinapangutang ang hindi necessary. Kasalanan po bang magpatubo sa utang? Papatangan evening ito. Huwag kayo tumingin sa akin na parang utang kayo, ha? Tumingin kayo kay Pastor Bong. Siguro kung yung interest na kikitain ng pera mo sa bangko, ibinigay mo sa kanya at least cost of money, hindi siguro masama yun. Pero yung umutang ng 1,000, ang balik 10,000 ha, isang buwan pa lang ang lumipas, kinakain ka ng mga uod ng buhay ka pa. Nangungutang ka dahil gipit eh. Tapos tatambakan mo pa ng interest.
Pero mga kapatid, on the other side, di ba gusto nga understanding tayo? Yung iba naman, kaya laki magpatubo. Sa 10 nangutang, 3 lang nagbabayad. Parang doon na niya babawiin dapat yung itinakbo ng 7. High risk kasi yan eh. Kaya yung iba dahil high risk, gusto nila high returns. Kung na-offend kayo sa patubo ng nagpapautang, di huwag kayo mangutang sa kanya. Pero huwag kayo magalit sa kanya kasi may hindi nyo alam kung ano pangangailangan niya rin. Diba? So iwasan natin ang utang ng utang ng utang. Dapat po ba kung saan tayo nakikinig ng word ni Lord, doon din natin ibigay ang ikapu or tithes? Well, alam nyo ngayon, hindi na isa na lang ang pinapakinggan ng tao eh. Pwedeng may pinapakinggan kapag worship day, pero mamaya nakikinig ka sa radyo, mamaya nakikinig ka sa nanonood ka sa TV, marami na tayong napapakinggan. Ibig sabihin, kung kakayanin mo na maging supportive sa lahat ng yon, hindi mag-support ka sa kanila. Pwede mo namang hati-hatiin yung support mo. Which brings me to another issue, kasi may mga churches na gusto nila yung buong tithe mo sa kanila bigay. I am of opinion na sa panahon ng mundo ngayon, globalization, wala nang bakod ang mga bansa, wala nang bakod ang mga lahi. Mahirap na rin makuha ng charge. Na itrato mo yung umato sa'yo na parang siya na lang ang property mo at ikaw ay sa kanya na lang maging tapat. Kasi liliit ang mundo nyo kung puro kayo-kayo lang. Dapat natuto tayo kay ganun, di makinig tayo, so maging supportive din tayo, natututo kayo ganun. Kasi kung isa lang ang papakinggan mo buong buhay, baka naman, di ba, ulam din gusto mo rin. Marami, variety. Yung mayaman yung diet mo. So, maging supportive sa lahat ng mga nagagamit ng Panginoon sa inyong buhay. Hindi isa lang. Pastor, may asawa po ako sa Pilipinas. Okay naman po ang aming relasyon. Dito po sa Macau ay may nakilala ako. At lagi ko po siyang kasama araw-araw. At dahil po malambing siya, ay may nangyari sa amin. Pagkatapos doon, naisip ko po na mas mahal ko nga pala ang asawa ko. Nagigilty po ako. Tanong, dapat ko pa po bang ipagtapat sa asawa ko? Una, tigilan mo yan. At kung titigilan mo rin lang, sa aking ganang opinion, huwag mo nang sabihin. Sasaktan mo lang ang loob ng asawa mo. At baka saktan ka rin niya. Pagsisihan, huwag nang gawin. At hindi mo sasabihin dahil hindi para pagtakpan ang mali mo, kundi para huwag mo nang saktan pa yung asawa mo. Masasaktan eh. Baka nga buong buhay, hindi gumaling yung sugat. Magpakatino ka na lang. Yung iba kasi ay gusto nila ipagtapat para lumuwag ang loob nila. Ang sumikip naman yung loob ng pinagtapatan. Sasabihin ko sa'yo para gumaan ang loob ko. Para akin loob ang mabigat. So, ganun yun. Buntot mo, hila mo. Ginawa mo, dalhin mo. Huwag mo na siyang idamay pa. Pero ituwid ang pamumuhay. Common yan mga kapatid. At I appreciate itong honesty nitong nagsabi. Hindi ibig sabihin ito, siya lang ang guilty, maaaring marami pa. So, ang point natin dito is, kayo umaalis sa Pilipinas para ayusin ang buhay nyo, di ba? Para improvein. Kung magpapadala kayo sa lungkot, at magpapadala kayo dun sa masuyuin siya, kapasaya siyang kasama, panandalian lang yun, pero magiging ending gulo. Kasi una, meron kayong asawa na maaring malaman yan, magkagulo. Mas dangerous naman kung nagkahulugan talaga kayo ng loob na ayaw lang yung bumalik sa inyo inyong mga asawa, may mga anak na sangkot, may mga magulang tayong magdaramdam, may mga biyanan tayong magagalit. It's very complicated. Mahirap mapag-isa, mahirap malungkot, madaling matukso para kumuha ng konting pagtingin. Pero mahal ang bayad. At hindi lang yung may katawan na nagbabayad, lahat ng nagmamahal sa inyo na may investment sa inyong buhay, magbabayad din. Lalo ang inyong mga anak. So, ang pinapayo ko sa hindi makaya,
ang tukso, hindi madala ang lungkot, umuwi na kayo. Magdildil kayo ng asin. Buo naman ang pamilya nyo. Dapat ang pag-abroad doon sa mga handaan, matibay ang loob. Sa bagay, kahit nga iba nasa Pilipinas kasama yung asawa araw-araw, gumagawa pa rin ng ganito. Ano pa yung malayo? So hindi natin huhusgahan yung mga nadadarang, natutokso, nangihina. Pero kung talagang magiging paulit-ulit, magiging threat o panganib sa pamilya nyo, umuwi na lang kayo. Kesa uuwi kayo kung pati pamilya nung kapartner nyo, masisira din yun Napakaraming nadadamay. Not to mention that God does not like it for you. So, kung mayroon man na ganito ang sitwasyon, tibayan yung loob nyo. Ituwid ang mga buhay. No? Magpakaayos. Nalulungkot po ako. Di malungkot ka. Hindi naman nakakamatay yan. No? Hindi yan nakakamatay. At alam niyo yung lungkot, nauubos din. You cannot be lungkot forever. Tibayan ang loob. May nag-invite po sa akin sa isang church at nag-volunteer po ako sa isang gawain. At kailangan daw po, araw-araw na ako pumunta ngayon dahil may inatas po sila sa akin na isang gawain. Matatawag po ba itong volunteer? O obligasyon na sa kanila? Kung labag sa kalooban mo, hindi ka na yun volunteerism. Anong obligasyon na yun? Ba't naman inaraw-araw naman ang pagpapagawa sa'yo? Ikaw ba ang magpapatugtog ng relo sa City Hall? Alam nyo kung minsan, this is one sad fact. Kung minsan, sa sobrang lagablab ng init ng pagmamahal ng church sa Panginoon, nasusunog na yung members. Sa init ng pagsamba. No? Kaya kailangan din maghinay-hinay tayo kasi ang ating commitment kay Lord, hindi laging katumbas yung commitment ng iba. Merong willing na araw-araw nandun, pero hindi lahat willing. So dapat tingnan mo rin kung hanggang saan willing yung mga tao at huwag silang pilitin kasi gumagawa man sila kung labag sa loob, wala rin naman yung katuturan sa Diyos. At saka hindi yun that is not the ministry of the Lord. Diba? The ministry of the Lord is restful. Maging hindi sa katawan, pagod ka man, pero restful for your spirit, for your emotion. Pero yung naglalamag ang kalooban mo, naiinis kang ganon, hindi yung restful. That means, that is not what Jesus wills for you. Nakapunta po ako sa Macau sa pamamagitan ng kamag-anak ko. May utang na loob po ako sa kanila. Hanggang kailan po ako tatanong ng utang na loob? Dahil po lagi nilang sinasabi, kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakarating dito. Isa yan sa pabigat sa buhay ng mga Pilipino, yung utang na loob. Utang na loob is not forever. Kung may utang na loob ka, as early as possible, magbayad-bayad ka. Sabi nila, hindi daw nababayaran ang utang na loob. Pwede namang suklian kung di man nababayaran ng buo. So, magregalo ka, gumawa ka ng mabuti para sa kanila, at pagkatapos, sabihin mo sa kanilang hanggang dito na lamang at maraming salamat. Kaya paminsan-minsan, bigyan mo uli kung may pangangailangan, pero hindi ka na obligado pag nakapagbawi-bawi ka na. Very oppressive yung concept ng utang na loob. Minsan kang itinawid, pero habang buhay ka na ngayong inaalipin. Hindi yun masama na sabihin mong may hangganan din ng pagtanaw. No? Kaya tayo na-o-oppress kung minsan sa sobrang ating mga kaugalian. Marami tayong mga kaugalian magaganda, pero pagka naabuso ng matatalino, kawawa yung mga kimi, yung mga walang kibo at mga mahiyain. Kasi sila ang naabuso ng walang kakibo-kibo. Pastor, dumating po ako dito sa Macau nang walang kinabibilangang church. Ngayon po, sa church na ina-attendan ko, nagkaroon ako ng work. Masama po bang lumipat ako ng church?
Kasi po sabi nila, hindi daw, sila daw ang nanalangin para magkatrabaho ako. So, if I got it right, may inatendan kang church, nanalangin sila magka-work ka, nagka-work ka naman, pero ngayon gusto mong lumipat. Well, hindi ko alam kung ba't gusto mong lumipat, but I trust na meron kang magandang dahilan, kaya gusto mong lumipat. Pero ang tanong ngayon, dahil sila ang nanalangin para ka mapalipat, hindi ka na, para ka magkatrabaho, hindi ka na ngayon lilipat. Palagay ko ang magbibigay ng correctness or wrongness dito kung bakit gusto mo lumipat. Ngayon, kung ang dahilan mo para gustong lumipat ay para lalo kang lumugo sa Panginoon, halimbawa, mas bagay sa panglasa mo, sa vocabulary mo, sa style mo, yung style ng church na gusto mong lipatan, ang nakataya na dito yung paglago mo sa Panginoon eh. Then, pwede ka ngayong lumipat, pero patuloy ka maging supportive doon sa church na yun. Baka naman kasi kung minsan iniisip nila malimot mo na sila, hindi ka na mag-support, hindi ka na tumulong. So pwede mo sabihin, nilipat lang po ako physically, pero patuloy pa rin po ako magpapadala ng buong tights ko dito. Okay na po ba lumipat? Baka dali-dali kang payagan. Pastor, ang communion po ba ay sacred? Matatawag po ba itong sacred kung linggo-linggong ginagawa? Pakiramdam ko po kasi ritual na lang. Sa pakiramdam mo siguro yung participation mo ritual na lang, pero hindi ibig sabihin yun na rin ang pakiramdam ng lahat. Kasi maaaring sa kanila, sacred pa rin. So yung pakiramdam mo, hindi mo pwedeng i-assign sa iba. Ngayon, kung ikaw hindi ka na masyadong nabibless doon sa linggo-linggo, yan ang ibig ko sabihin. You might want to join another church na minsan isang buwan. Minsan isang 10 taon kung gusto mo. So ang point ko, yun ang dahilan na pwede kang lumipat kung yung spirit mo hindi sang-ayon doon sa spiritualidad. Pero kung gusto mo lang lumipat dahil naiinis ka sa isang member, naiinis ka sa ganon, kahit sa kapupunta may nakakainis. Hindi ka natitigil lumipat. Pag yun ang dahilan mo. Diba? Kaya sabi ko kanina, depende sa dahilan. Katulad dito, halimbawa na-offend ka na, hindi mo na gusto, pero pag umabsent ka naman, mamasamain nila. It's a good way to think, saan kaya mas bagay yung aking pananaw tungkol sa Lord's Supper para nakaka-participate ako, hindi ako nagpe-pretend, hindi ako na-offend. Yun ang mga dahilan. And the churches should be mature enough na pag sinabi sa'yo ng isang member na, kasi po meron akong spiritual path na gusto kong puntahan na mukhang hindi doon patungo yung church natin, but I will remain friendly to the church and supportive. Lahat naman na pag-uusapan kong maganda ang bitaw mo ng salita. May sari-sari store po kami na negosyo, bago pa lang. Bawal po ba magtinda ng alak at sigarilyo? Christian po ako. Tinatanong mo pa. Well, alam mo ko minsan, ganito yan eh. Kung ikaw yung buo at kaisa-isang may-ari ng tindahan, pwede mong sundin yung religious conviction mo. Pero kung minsan naman isa ka lang hamak na tao doon sa tindahan, hindi naman ikaw yung may-ari, hindi mo pwedeng i-impose sa kanila yung religious belief mo. Diba? Ang mahirap kasi kuminsan sa mga tao nagiging biblical Christian o tinatawag natin na born again o sumasali sa mga evangelical churches. Kung na iba yung pananaw nila, na iba yung attitude nila sa ibang bagay, gusto na nilang pairalin yun sa buong pamilya nila, iba naman ang paniniwala ng ibang members. So depende kung gaano kalaki ang otoridad mo sa tindahan na ito, para i-impose mo sa kanila ang yung religious belief. Pero pwedeng ang tanong mo mismo ito kung sa'yo eh, yung nalilito ka mismo, pwede bang magtinda or not? The mere fact that you are asking it means that you have discomfort about it. So I will advise you na wag na lang. E paano po, pamparami na ng kita? Magtinda ka na lang ng mga inihaw na dalag, di ba? Dagdagan mo, binatang biya, kung ano-ano. Pampadagdag din yan, wala pang religious issue. Yung mga ganong mga tanong. Tawa ng tawa, ibig mag-asawa. Tama po ba? Okay lang na dito sa abroad ay iba ang church ko, bagamat may same church din naman dito ang church namin sa Pilipinas. Mga kapatid, magkalinawan tayo. There's only one God. Amen or not? Amen. There's only one Bible. Amen or not? Amen. There is really only one church. The body of the Lord is only one. Iba-iba lang ng branding.
Kasi iba-iba ng kongregasyon. So pwede mo sabihin, pwede po ba akong lumipat ng ibang kongregasyon, ibang sekta? Pero hindi pwede sabihin, lilipat ba ako ng ibang church? Iisa ang church. At may tanong pa dito, bakit daw laging nagkaaway-away at may mga hidwaan ng mga churches? Kasi we call it churches. There's only one church. The moment na inisip mo na maraming churches, lalo kung inisip mo yung church mo lang ang tama, magkakagulo talaga ang mundo. Isa lang ang tunay na katawan ni Kristo. Ang pagkakahati-hati niyan sa pangalan lang, kumisa sa style, sa emphasis ng doctrine. But if you believe in Jesus as the Son of God, the Savior of the world, and you accept Him into your life as your personal Lord and Savior, you are brother or sister to everyone else who believes in that same faith, no matter what church they attend. Kaya nga kagabi, di ba, sabi ko sa inyo, huwag niyong tawagin yung ibang unbeliever just because they do not belong to your congregation. So, okay lang ba yun? Siguro alam na yung sagot ko. Of course. Kaya sa akin nga, hindi naman malaking issue yung lumilipat. Basta matino ang paglipat at disente. Hindi yung lilipat ka, tapos nilipatan mo, sinisiraan mo yung pinanggalingan mo. Diba? Siyempre, yung lumilipat, pinapalabas na siya ang bida. Kontrabida, siyempre, inalisan niya. At mga churches din, okay lagi maniniwala sa chismis na ibang lumilipat po ako kasi po impacta yung pastora namin, etc. Kasi kung minsan, siyempre, sa kagustuhan niya, huwag siya ang masisi, natural yung kabilaan sisisihin niya. Never judge until you've heard both sides. Importante yun. So sa akin, parehong church lang yun. Kung ako yung pastor na aalisan mo o lilipatan, is not a big deal to me. But let me tell you, hindi ganun lahat ang pastors. Minsan very zealous sila sa gusto nila sila ang makaminister talaga sa member nila, kaya nilang pupuntahin sa iba, gano'n nilang siguro ang pagmamahal nila sa member nila. Kasi again, iba-iba tayo ng level of maturity at iba-iba tayo ng attitude tungkol sa mga bagay na yan. Masama po ba na hatiin ng tithes? Yung half po ibibigay ko sa church at yung half ay bibigay ko sa natulong sa mga malapit sa akin. Ibig ko sabihin yung half ipang-enroll ng kapatid mo. Charity ang tawag doon, hindi yung tithe. Technically, the tithe belongs to the church. Hindi pwedeng kalahati na lang po ang ibibigay ko dyan kasi po ibibigay ko pang paaral ng kapatid ko yung kalahati. Pag ginawa nyo lahat yan, pagdating nyo susunod na linggo, sarado na yung church, hindi na nakabayad ng rent. Hindi na nakabayad ng kuryente, etc. etc. So technically yun. Sabi, tinanong si Jesus tungkol niya ang sagot niya, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. And as far as what I know of the Bible and the tradition of interpreting Scripture is concerned, the tithe belongs to the church, not to your charitable works. Yung iba naman kasi magdodonate daw ng 10 silya, yung pala tithes deductible din lang. Nakalagay pa yung pangalan nila, donated by. Dapat yung mga ganong expenses, yung fund, binibigay nyo sa church and let the church leadership decide where it goes. Hindi magdodonate po ako pero dito nyo po ilagay. May strings attached. No? Mahirap yung nagta-tithe din na yung ina-announce mo sa lahat. Tithe mo yan, lalo kung malaki kang giver. Kasi malaki yung temptation na magmaton-matunan ka doon sa church pagka-giver ka. Kaya mas maganda anonymous ang giving. Paano po kung ang asawa ko mismo ang nagbibigay sa akin ng lungkot? Marami nun. Unawain mo, bakit? Ano ba ang kailangan niya, gusto niya na hindi niya nagagawa, kaya tuloy lungkot ang binibigay sa'yo? Kung minsan naman, hindi naman dahil lang sobra siyang mali o masama. Minsan kulang kayo ng communication. Baka hindi mo na-define kung ano yung saya na gusto mong manggaling sa kanya. Tapos nagtatampo ka pag hindi na ibigay. So linawin mo kung anong gusto mo. At palagay ko naman, liban na lang yung tao ay may napakabigat na problema o may abnormality, gustuhin naman ng asawa mong i-please ka eh. Ngayon, tatanggapin mo rin na kung minsan magkaiba talaga personality niyo. Merong asawang walang kakibo-kibo. Ikaw naman gusto mo madaldal, pero hindi siya talaga palakibo. Merong gusto mo thoughtful, pero siya naman wala talagang naisip. Pinagwawag-wagan mo na yung ulo sa harap mo. Sa harap niya, hindi pa niya mapansing bagong gupit ang buhok mo. Nahilo ka na nga, kagaganyan.
Pagka ganon, sabihin mo lang, maganda ba yung gupit ng buhok ko? Huwag ka na magtampo-tampo. Alam nyo, magkaiba talaga ang babae sa lalaki. Pag hinanap mo yung ugali ng babae sa lalaking asawa mo, babae na lang pakasalan mo. Ayaw mo naman. So tanggapin mo na magkaiba kayo. In other words, kaya nga may female friends ka, doon na lang mo paligayahin ang sarili mo sa mga attention and the words that could come from female people. So, tanggapin mo kung ano yung asawa mo. At kung lungkot ang ibinibigay niya sa'yo, paligayahin mo pa rin siya. Baka kulang lang siya at pagka napuno na, mapaligaya ka rin niya. Ano po ang dahilan kung bakit parang napakahirap magkaisa ang body of Christ? I think binanggit ko na yun, na nagkakanya-kanya kasi. Kuminsan nagpapagalingan ng turo. Ang mga leaders kasi natin, mga pastors, preachers, iba-iba din ang degree of maturity yan eh. May bagong-bago, masyadong mainit sa pananampalataya, sobrang limited ang pananaw or training niya or knowledge. So, natural, from that point of view, doon magagaling lahat ang turo niya, kanyang attitude. Pero pagka medyo nagmamature siya, lumalaki yung isip niya, lumalawak din ang pananaw. So, pagka ganun, may mga hidwaan, ang dapat hanapin ng mga tao, commonality. I think, really, the main reason is because you treat the other congregation as not church and only you. Kasi kung maaalala mo na body rin yun ni Christ, hindi mo naman dadamdamin kung sakali man na, halimbawa, may member kang lumipat doon, dahil may mga dahilan naman, uunawain mo. Bagaman, siyempre parang magulang kasi mga pastors, masakit sa kanila pag may member na umaalis. Pero kung ipapaliwanag mo ng mabuti, minsan yun yung mga hidwaan. At kung minsan naman kasi yung mga members din, sila yung nagko-contest. Pagalingan, ilan ang choir nyo? May 500. Yung pala, pag tayo ng choir, wala nang natirang nakaupo. Choir kasi lahat. Contest. No? May dapat mo bang sundin na standard when it comes to pananamit ng Kristiyano? Higit po kung tumatayo? Para sa akin, wala namang specific standards. Basta ang mahalaga, disente ka, hindi ka malaswa, hindi labas ang iyong pusod. Diba? Hindi masyadong... Kasi ang pananamit, dapat takpan mo yung katawan mo, hindi ilabas. Right? Kasi kaya nga siya damit. So, bakit mo ayaw ilabas yung hindi mo dapat ilabas? Kasi baka may doon mapatingin, matukso pa, maiba yung iniisip kaysa yung kanta mo o yung message mo nakatingin sa yung cleavage. Di ba? So, madidistract siya. Therefore, in kindness to others, you dress correctly so that they don't get disturbed. Lalo't maganda ka. Mas maganda ka, mas balot ka dapat. Ngayon, kung hindi ka naman kagandahan, kung wala namang may gustong tumingin, magtakip ka pa rin. Kasi horror yun. Okay lang po ba na question din namin ang aming pastor kung sa tingin po namin ay siya ang nakakatisura ng member? Halos kasi puro tights talagang topic. Ang dami ko natatanggap na ganito tanong. Pwede naman, pero ang gawin ninyo, isa lang ang kakausap, yung mahinahon, yung ginagalang niya at gumagalang din sa kanya, kung niya naman pagtulong-tulungan. Kasi baka naman ang kukunat nyo, kaya lagi yun ang topic niya. Malat na siya ng copy preach, wala pa rin tinatamlan. Kasi tatanungin mo rin, bakit ba walang tigil to? Baka marami kayong bayarin. Baka maraming pananagutan, tapos wala namang tumutulong. Kaya siguro, although pwede rin may iba pang dahilan. But to answer the question itself, pwede bang kausapin? Mas mainam. Para alam niya ang nadaraman nyo. But remember, polite ang pakikipag-usap, decente, and in private. Don't turn it into a contest because a contest will have a winner and a loser. At bihirang pastor ang papayag na siya yung loser. So magiging madugo ang inyong pag-uusap. So mahinahon, tama lang. At buhusan nyo ng katakot-takot na panalangin bago nyo kausapin. Pero bago yon, suriin nyo muna mga sarili nyo.
Baka naman talaga hindi kasi kayo nagtatay. Diba? So, tingnan din natin yung mga ganun. May iba pa ba mga katanungan? Uwi na. Salamat sa inyo. Remember, ang mga sagot na ito'y opinion, hindi nyo kailangang sundin kung ayaw nyo. Okay? And may the Lord bless you, and may the Lord continue to guide us with the Spirit, so that in all other questions where we cannot be in consultation with one another, the Spirit may guide you. God bless you all.